Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back sa Bros of DK. Ako si Leslie at may special na episode ulit para sa inyo. Sobrang lamig dito tuwing umaga, halos freezing point na habang naka-t-shirt at swim shorts lang ako. Kahit ganun, nandito ako ngayon sa Georgia. Ipapakita namin sa inyo ang isang time capsule na bahay kung saan naiwan lahat ng gamit. Excited akong galugarin ang lugar na ito ngayon. Kaya na nakikita ninyo, dito kami nag-hotel kahapon. Kamanghamanghang lawas sa likod namin, simula ng hanay ng mga bundok sa bandang likuran, at talaga namang napakagandang lugar. Nagsasiya ako pero tapusin na natin ito. Matagal ko na itong ipinagpapaliban. Pero may swimming pool sila dito sa itaas ng hotel. At sabi ko kagabi, kailangan kong maligo dito. Kaya gagawin ko na. Malamang napakalamig ng tubig. Gusto ko munang gawin to bago ako mag-explore. Ang lamig nito. Para maging aktibo ako at marami akong enerhiya. Pero sobrang lamig talaga nito. Sige, tara na. Hubarin ang t-shirt. At ngayon, tumala na tayo sa pool. Medyo nagyayelo sa lamig. Gising na kami. Oras na para magkape at simulan ang paglalakbay na ito. Tara na. Kakarating lang namin sa abandonadong lugar na kukunan namin ng video ngayon. Ang ganda ng lugar na ito. Talagang typical itong bahay na Amerikano mula noong 1950s nang ito ay itinayo. May naiwan pang ang kotse ng dating pamilyang nakatira dito sa labas. Napakaganda naman yan. Hindi ako sigurado sa tatap, pero sa tingin ko, Buick iyon. Bumagsak ng tuluyan ang bubong sa ibabaw ng kotse na ito. At kung ayos lang, dapat bukas ang pintong ito dito at dapat makapasok tayo sa bahay. Maligayang pagdating sa loob. Ngayong paglalakbay, nagtungo tayo sa liblib na Alabama at nakita ang isang nakakatakot ngunit kaakit-akit na bahay na may kumpletong gamit na ilang dekada ng abandonado. Sa aming pagsasaliksik, lumalim ang misteryo nang malaman naming si Mrs. Dad ay malungkot na pumanaw sa sofa ng bahay. At dahil sa pagtitipid, inilibing siya sa sarili niyang bakuran. Bago siya pumanaw, mahigit 20 taon siyang namuhay mag-isa dito, iniwan ng mga anak at halos walang nagmalasakit. Bukod sa kalungkutan, namatay ang kanyang asawa noong dekada 70 at naiwan siyang mag-isa ng ilang dekada. Nagsimula ang kwentong ito mahigit 30 taon nang nakalipas at nakakagulat na kahit ang mga anak ay walang pakialam sa mga naiwan na gamit. Dati itong tahanan ng masayang pamilya, ngayon ay isang malungkot na time capsule na lang. Nagpapaalala sa dating saya ni na Mr. Leo, Mrs. Dad at kanilang 3 anak. Inanyayahan ka naming samahan sa paglalakbay na ito para ilahad ang kanilang nakalimutang kwento na may halong lungkot at pagkamausisa.
Uupo muna ako sandali para maitama ko ang sarili ko. Sa simula ng video, habang nasa tabi ako ng pool, sinabi ko ito. Nasa estado kami ng Georgia, pero sa totoo lang, nasa estado kami ng Alabama, Sweet Home Alabama, at ang lugar na kinaroroonan ko ngayon ay tunay na kamangha-mangha. Ang mga kasangkapan dito ay mula pa noong 1950s. At ang lugar na ito ay itinayo ng ama ng babaeng huling nanirahan dito noong simula ng 1900s. Malamang igit 100 taon na ang lugar na ito at napakaganda pa rin kahit may pagkabulok. Hindi na ako makapaghintay ipakita sa iyo ang loob nito. Hindi ko pa nalalaman ang pangalan niya, kaya lilibutin muna natin ang lugar na ito. Titingnan natin kung maari nating malaman kung ano ang pangalan ng babaeng ito para mas makilala natin siya, kung ano ang ginawa niya sa buhay at kung bakit naiwan ng lugar na ito ng ganito, laging isang misteryo. Kapag may ganitong lugar, lagi mong tinatanong ang sarili mo parang, paano nagagawang iwan ng kahit sino ang lahat ng alaala at antigong gamit sa ganitong lugar? Wala akong sagot dyan, pero ipapakita ko sa iyo lahat ng lugar na ito at ang naiwan sa loob ng mga ito. At nandito tayo ngayon sa kwarto ng bahay. Naniniwala ako na ito ang huling kwarto na tinulugan ng babaeng ito. Ito ang kanyang huling silid tulugan. Madalas mo itong makita, umabot siya sa 85 taong gulang at matanda na. Marami ang natutulog na lang sa ibaba dahil hindi na nila kayang umakyat. Sobrang hirap na para sa kanila. Nakikita pa rin namin ang maraming bagay na nakakalat sa kama, mga kumot, mga libro. Hayaan mong ang pangalan mo ay? Kinawang banal, salitang ngayon ko lang narinig. Mayroon ding kakaibang sulat sa ibaba nito. Hindi ito Biblia, sa tingin ko. Sa tingin ko, kwento lang ito. Kwento lang ito. Oo, pero may diaryo sa loob nito. Baka may petsa ito. At baka ito rin ang huling librong sinusulat niya o binabasa niya. Howell Heflin, nakasulat sa hagdan at nandito rin, mula pa ito noong Enero 1983. Sige, mula ito sa Alabama. Tulad ng sabi ko, malamang ito na ang huling librong binabasa niya. Nandyan pa rin ang mga una niya, pati isa sa mga blusa niya ay naiwan pa rito. Wow, meron tayong magandang larawan na nakasabit sa dingding. Isa rin talagang napakagandang kama ang tinulugan niya at siguradong gusto ko ang itsura nito. Ginawa ito noong dekada 50, dekada 60. Kitang-kita na ang pagkabulok sa buong lugar na ito. May mga problema sa tagas, pagkabulok, mga panel ng bubong na nalalaglag, talagang nagkakabagsak-bagsak na. Pero matagal na itong inabandona, kaya aasahan mo na talagang mangyayari ang ganito. Meron tayong napakagandang organ dito sa gitna ng ating sala o kwarto, dapat kong sabihin. At inaakala ko na tinutugtog niya ito bago siya matulog at marahil pati na rin sa umaga. Castor oil na laksatibo. Sige. Gusto ko itong maliit na painting dito. Maliit lang ang piraso. Siya siguro ang gumawa nito. May isa pa tayong magazine na natakpan na ng amag sa likod. Kahangahangang organo. May telebisyon na nakatayo dito sa sulok na may phone book pa sa ibabaw, mga phone book. Mga bagay yan mula sa nakaraan at hindi na natin maisip na yon na gamitin yon. Pati na rin ang lumang telepono na nakatayo sa tabi nito. Hindi ko maalala na nagamit ko na ang isa sa mga yon. May naiwan na naman dito ang makinang panahi. Hindi pa tayo madalas nakakakita ng ganito sa serye natin sa Estados Unidos, pero ngayon, meron ulit. Walang tatak ang makinang ito. Hindi ako sigurado kung anong klaseng makina ito. Naiwan pa rin ang makina sa ilalim ng takip na ito. Isang piraso ng tela ang nakabalot dito at sinasabi dito na ito ay isang Franklin. Sa tingin ko, Franklin. Sige, isang rotary sewing machine. Napakaganda ang gamit nito. At ito naman ang upuang inuupuan ko kanina dito, nakatayo sa gitna ng sala ng kanyang kwarto.
Nakakita na ako ng maraming abandonadong bahay sa Estados Unidos at palaging mayroong tumba-tumba sa loob ng mga bahay na ito. Karaniwan itong kasangkapan sa Estados Unidos pero hindi natin ito madalas makita sa mga abandonadong lugar sa Europa. Gusto ko rin ang mekanismong ito sa ibaba, nananatili itong nakapirmi habang gumagalaw ang itaas at naka-upholster ng buo. Kita mo, naka-upholster ng buo pero nagsisira-siraan na. Isang malaking kalan para mainitan siya tuwing gabi sa maganda nating kwarto. May upuan din tayo para sa kanya. Naubos na iyon, sa palagay ko, kinain ng hayop. At ang tokador niya para mag-ayos tuwing umaga. Nakikita ko pa rin siyang nakaupo sa harap ng tokador, nagmi-makeup at naghahanda para lumabas. May natirang mga makeup dito. Ang souvenir mula sa kung saan mang bahagi ng bansa. Ang bagong tipan, siguradong posible. Nasa Bible Belt tayo ngayon at ang mga tao dito ay sobrang relihiyoso noon at hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ganoon pa rin sila. Kahit ballpen na naiwan dito. Buti na lang, wala pang pangalan. Ang ganda rin ng kotse sa ibabaw ng tukador. Sa tingin ko, ginamit ang kabinet na ito para ilagay lahat ng mga damit niya sa loob. Oo, may petsa tayo dito. Sinasabi dito na taong 2,000. Sige, ito ang lokal na dyaryo na may taong 2,000 na nakalagay doon. Ilan sa mga damit niya, isang magandang uniforme. Kahanga-hanga, nakakabigla na may mag-iiwan ng ganito. Buhay pa ang mga anak niya ngayon na parang walang pakialam sa mga gamit ng kanilang ina. Pati ang kanyang pitaka. Nasa ilalim ito ng tile ng bubong, ilagay natin ng maayos dito sa ibabaw ng bangko. Sige, ngayon pwede na tayong magpatuloy. Pupunta tayo ngayon sa kusina ng lugar na ito. Isang napakakaraniwang kusina, gaya na nakikita mo, at Amerikano rin ang estilo nito. Sa tingin ko, hindi pa napalitan ang kusinang ito simula nung itinayo ang bahay. Parang kabahagi na talaga ito ng lugar na ito. Gusto ko ang disenyo nito. Lahat ng plato, tasa, baso at iba pang gamit ay nandito pa rin gaya ng nakikita mo. Kasama rin ang dating pwesto ng mga halaman sa loob. Ang mga baso na hindi niya nagawang hugasan, pati na rin ang brush na ginagamit sa paghuhugas ng mga ito. Nakasabit pa rin dito. Cube caddy. Okay, wala kaming ganitong mga bagay sa European Union. Kadalasan, plastic ang gamit namin para gumawa ng yelo. Pero, interesante. May ilang natitirang pinggan pa rin dito. Pati ang washing at drying machine ay nasa kusina. Heto. Nagtataka ako kung may mga produkto pang natira sa ref. Pero gaya ng nakikita mo, buti na lang at matagal na itong naubos. Magpasalamat sa Panginoon. Malamang na makikita ang mga relihiyosong artipakto sa buong bahay na ito at may magandang kalan sa ibaba. At lahat ng mga kaldero at kawali, lahat ay naiwan pa sa mga kabinet. At sa lahat ng sulok ng bahay, makikita natin na talagang nagkakabagsak-bagsak na ito. Dito, sa kanto ng kusina, may nakasabit na kalendaryo sa dingding at nakalagay dito ang taon Abril 1992. Pero medyo controversial ito dahil nakita natin ang diaryo mula sa taong 2,000. Pero bakit kaya may nakasabit siyang kalendaryo dito mula sa taong Abril 1992? At nagsulat pa siya doon, umalis ng bahay para sa operasyon noong 15 at 17 ng Abril 1992. At papalitan ko ang kalendaryo ko pagkalipas ng 80 taon.
Sa tingin ko, pumanaw siya noong taong 1992. Pero may pumasok dito pagkatapos ng panahong iyon, siguro para mag-imbak ng mga gamit o may ibang gawin. At heto yon, nakasulat ito noong Mayo ng 1992. Nursing home. Sige, napakakaiba. Hindi ako 100% sigurado sa kwento ng lugar na ito. Pero napunta tayo sa isang kapanapanabik na kwarto ng bahay na ito. Dati itong kainan kung saan nagsasama-sama ang pamilya. Noong 1980, nung buhay pa ang lalaki at bata pa ang mga anak na nakatira rito, sabay-sabay silang kumakain ng hapunan sa mesang ito. Siguradong napakaganda noong araw. Nakahain pa rin ang mesa, nandun pa rin ang lahat ng gamit pero gumuho na ang buong silid. Ang mga yero ng bubong ay nalalaglag na sa mesa. Gustong-gusto ko itong display cabinet na nandito sa dulo ng kwarto na maayos pa ring nakalagay ang mga baso sa loob. Puntahan ko lang sandali, ipapakita ko sa'yo. Nandito pa rin ang mga baso kahit bumabagsat na ang buong kwarto. Napaka-surreal. Makikita mo dito sa sulok ng kwarto, lahat ay bumabagsak na. Wala pa kaming nakikita na may pangalan doon, pero naghanap ako parang desperado na makahanap ng kahit ano na may pangalan. Siguro mga sulat o kung ano paman. Wow! Tingnan mo, nandito sa sulok ang plantsahan at siguradong gamit ito mula pa noong 1950s. Isang kahoy na plantsahan gaya na nakikita mo at pati na rin yung mismong plantsahan, napakagandang piraso talaga. Hindi pa talaga ako nakakakita ng ganitong plantsahan dati. At pagkatapos nakakabit sa kainan, nandito ang banyo/palikuran sa tingin ko. Na may bathtub. Karaniwang may bathtub sa mga bahay sa Amerika. Ang shower ay hindi masyadong karaniwan, lalo na sa mga abandonadong lugar. At sa mga hotel na tinutuluyan ko, palaging bathtub na may shower conversion ang meron. Itong napakagandang side table sa loob ng banyo. Wow! Makikikita mo pa nga ang pagkakagawa ng bahay na nakalantad dito. Mga bukbok, puro pagkabulok. Tagas! Sinakop na nito ang lugar na ito. Grabe ito. Tignan mo dito sa sahig. Wow. Sobrang hindi ka panipaniwala na nandito pa ang drawer na to. Naiwan pa rin lahat ng gamit doon. May mga papel tayo dito. Sandali, titingnan ko lang. G&G Turner, Jack Turner. Sige. May isa pa tayong liham dito, si Gang Turner ulit, pero hindi mabasa ang unang pangalan. Sige, isa pa, si Gang Chet Turner. Sa tingin ko yun ang nakasulat dito. Chet Turner, pangalan na ngayon ko lang narinig. Isang napakapanatag na tanawin ito. Habang nakatayo ka dito sa silid kainan, makikita mo pa rin ang kotse sa labas na una kong ipinakita sa'yo nung pumasok ako dito. Napakapanatag na tanawin. Parang pwede pa silang bumalik dito, paandarin ng kotse palayo o ipasok ito sa driveway. Isa pang drawer na nakatayo dito sa dulo. May ilang dyaryo, palamuti at nahulog na porselana doon. Isa pang liham. Neil Mayers Turner, sabi dito, at ito ay mula pa noong 1985. Si Neil daw ang kanyang asawa. Pumanaw siya noong 1985. Narito ang sombrero, ang panakip sa ulo na gagamitin niya sa burol, kaya malamang itinabi niya ito rito. Ito ang petsa ng kanyang pagpanaw at ang sombrero na gagamitin sa burol. Siguro iniwan niya ito doon. Grabe.
At nandito pa ang kanyang plansa na nakatayo pa rin, mga awit ng ebanghelyo na baka siya pa mismo ang umawit sa koro. Balot ng maskara. Napakakawili ng lugar na ito. Isang huling sulyap sa kahangahangang kainan na ito. At pagkatapos, maglakad tayo papasok sa kwartong ito. Isa pa itong kwarto sa lugar, pero gaya na nakikita mo, lubos na itong sira. Bumagsak na ang buong kisame doon at siguradong ayaw mong nasa loob ng bahay na ito kapag umuulan sa labas. Buti na lang, bihira lang mangyari yan sa Alabama, pero kapag nangyari, huwag kang pumasok dito. Para sa akin, extrang guest bedroom lang ito. Yung isa, na una nating pinuntahan sa kabila, maraming alaala, kumot at iba pang naiwan. Kaya naniniwala ako na iyon ang huling kwarto na tinulugan niya. Mayroon tayong magandang kama dito sa loob ng kwarto. Isa rin itong vintage na piraso mula 1950s. Bubong, mga kampanilyang nakapatong sa kama at pati na rin isang salamin mula sa isang vanity. Marahil ay nakalagay din dito sa hindi malamang dahilan. Nakasabit pa rin ang kanyang mga damit sa coat rack. Wow, ito ang mga huling piraso ng damit na sinuot niya. At pagkatapos, sa sulok ng kwarto, nandito ang piano na ito. Hindi mo ito tatawaging grand piano. Ito, hindi ako sigurado kung ano ang tawag dito. Makikita pa natin ang isa pang piano dito sa lugar na ito at yon ang grand piano. Subukan natin ito. Sa palagay ko, hindi na ito gumagana makalipas ang maraming taon. Gusto ko ang disenyo nito, napakaganda. At meron siyang mga larawan dito sa itaas at sa tingin ko, ginawa niya ito para alalahanin ang kanyang asawa na pumanaw noong 1985. Isa lang ang lalaki sa lahat ng ito. Si Bob Hope at Paramount Pictures ayon sa nakasulat. Sige, maaari nga. Hindi, tatlong magkaibang lalaki sila, Henry Honda at Bob Hope. Maaring siya ang hinahanap natin. Yung dalawang sikat na taong yon, hindi ko kilala. Siguro mas nauna sila sa panahon ko. Oh, talagang nakakabigani rin ang mga kandelerong nandito. Pwede mong hawakan ng kandila ng ganito habang naglalakad sa bahay. Bago nagkaroon ng kuryente at ganitong mga lugar, may isang aparador na nakatayo rin sa kwartong ito. May sirang kabayo sa loob nito. Oh, yung isa pang piraso ay nakapatong sa ibabaw. Tingnan mo kung paano nakapatong ang mga salamin sa ibabaw ng booklet na Little Warrior. Wow, nakakatuwang makita yan. May mga diary sa loob nito, mga larawan, hairnet, gaya na nakikita mo. Wow! At ito naman sa sahig. Tingin ko parang coupon nito. Pwede mong kolektahin ang mga maliit na coupon na ito tapos makakakuha ka ng premyo sa huli o kaya makakuha ng diskwento sa isang bagay sa tindahan. Wow, malapit na niyang makumpleto ang mga selyo na ito. Ilalagay ko ito dito. Sa tingin ko hindi ito dapat nasa sahig. Isa pang pinto para makapasok sa loob ng lugar. At dito dati ay parang kainan na ngayon ay tuluyan ng gumuho sa sahig matapos ang mga taon ng pagkakabayaan. Tingnan mo yan, sirang-sira na ang buong sahig doon. Wow, pati ang kisame tuluyan ng nilamon ng kalikasan. Nandito pa ang display cabinet at maayos ang plato, samantalang bumagsak naman ang lahat doon. At ito ay maayos lang na nakatayo rito sa loob ng maraming taon. At sa kwartong ito, meron tayong isa pang vanity, maganda ang disenyo at may mga drawer sa ibaba. At ito ba ay marmol na ibabaw na nandyan? Oo, marmol nga yan na may mga heart shape na unan pa sa ibabaw. Napakagandang kagamitan, literal. At dito tayo dadalhin sa pinakakamanghamanghang kwarto ng bahay na ito. Napakalayo niyan, ito naman ay may grand piano na nakatayo sa hallway.
At ang malungkot na bahagi tungkol sa kwartong ito ay may kumakalat na chismis at hindi ko alam kung totoo ito. Pero sinasabi na natagpuan daw siya na nakahiga at patay sa sopa na ito at may mga bakas pa raw sa sopa na parang dugo. Sa tingin ko o parang ganoon. Hindi ako sigurado, sinasabi ko lang ang narinig ko sa iba. Mukhang mga mansa ito at maaring totoo nga ang kwento. Isang napakagandang grand piano dito sa lugar na ito. Ito ang una naming nakita talaga dito sa Estados Unidos. Hindi ko akalaing posible ito. Himnaryo. Tingnan natin kung tumutugtog pa itong napakagandang piano. Oh, tumutugtog pa ito. Tingnan mo ang loob nito. Wow, nakakabigani. May elepanteng book holder dito sa gilid ng piano. May magandang painting sa dingding. Panahong Victorian ito ng panahong Renaissance. Mukha itong isang French na hardin mula sa isang kastilyo. Pero grabe, ang kwento tungkol sa sopa ay talagang nakakapanlumo makita at marinig at isipin pa lang na maaring totoo ito. May isa tayong maganda dito sa harap nito. Magagandang disenyo dito, isang Amerikanong bukirin, gaya ng nakikita mo, may kamalig doon sa ibaba, mga magsasakang nagtatrabaho sa mga bukid. Wow! Magandang gamit. Tapos, isa pa dito sa sulok. O makikita pa natin dito ang munisipyo at simbahan doon. Dito, makikita natin ang isa sa unang litrato sa loob. Pagbati mula kay Harry. Ito ay mula noong 1974. Marso ng 1974. Interesante ang librong ito. Malamang tungkol ito sa tamang asal sa hapagkainan. Wow, may sulat kamay na tala dito. Nakakakita ko lang. Tingnan kung saan ito nilagay. Oh, gaya na nakikita mo, may nahanap tayo ng sulat kamay na liham. In this... Sa booklet na ito. Wow! Ang gandang makita. Grabe ang kwartong to. Tinitingnan ko lang dito sa drawer. At pati mga sapatos niya, nandito pa rin sa loob. Di ba nakakatuwang makita yon? Wow, tara na. Dumaan tayo dito sa pintuan na to. Pasok tayo sa hallway ng bahay na ito. Narito ang harapang pinto ng bahay, tinakpan ng mga tabla. Sa isang pagkakataon, marahil may mga palaboy na nagtangkang pumasok dito, sinubukang tumira rito. Kaya nila ito tinakpan ng mga tabla. Isang napakagandang pasilyo na para sa akin ay karaniwang Amerikano. Gustong-gusto ko ang wallpaper natin dito. Wow, parang ito rin yung nakita natin sa upholstered na sofa. Makikita mo dyan ang isang American Town Hall, makikita mo rin ang simbahan, pati na rin ang isang barko. Tingnan mo ang hallway na ito. Mayroon pang ang drawer na nakatayo dito. 2 tao sa isang bar. May ilang ukit dito sa ibaba. Wow! May cabinet pa sa ilalim ng hagdan kung saan nakalagay lahat ng gamit sa paghahalaman. Nakakatuwang makita ang lagari sa tabi nito. May isa pang kwarto bago umakyat sa itaas. Dito sa kanan kung saan nakasabit na naman ang lahat ng kanyang mga damit. Buksan natin ito. Tingnan natin kung ano ang nasa loob ng sofa na ito nakalagay dito sa sulok. Ginamit din ito bilang parang kwarto ng isang tao na tumira dito sa lugar na ito. Malamang may ilan siyang anak, kaya baka ito ay mula sa isa sa mga anak niya na natulog dito. Talagang maganda itong sopa. Wow! Kamangha-mangha, isang Pearl Street na sopa.
Mas interesado ako sa kung anong meron tayo dito. Hugis puso ito, bagay sa selebrasyon tulad ng kasal o katulad nito. Diyos ko, kanina lang ako dito, bumagsak na ang sahig. Kita nyo, siguro dapat umalis na ako. Marami ring mga bulaklak na nakalagay dito sa kwartong ito. Mukhang para talaga ang mga ito sa isang libing. Diyos ko! Malamang itinago niya lahat ng ito mula nang pumanaw ang asawa niya. Kahit nakatayo siya dito sa gitna ng kwarto. Yan ang magdadala sa atin sa itaas sa susunod na bahagi ng bahay at kwento. Oh, hindi ko mapigil ang titigan ang wallpaper na meron tayo dito. Gustong-gusto ko ito. Ito ay nung unang sinakop ang Amerika. Ganito ang itsura ng mga lungsod noong panahong yon. Hanggang ngayon, may ilan pa rin ganito ang itsura. Gustong-gusto ko yon. Gusto kong makita ang kasaysayan ng Estados Unidos. At ngayon, aakyat na tayo sa itaas. Tingnan mo ang tagas na meron tayo dito. Ang buong Kisame ay nagiging kayumanggi at itong napakagandang baul ng kayamanan dito sa harap natin ang unang sorpresa mula sa mga kwarto sa itaas. Muha talaga itong tunay na baul ng kayamanan ng pirata na dadalhin ko sa barko na nawala at kailangan mong hanapin gamit ang mapa ng kayamanan. Buti na lang, wala namang mahalagang laman sa loob. Puro mga unan lang, isang pitaka at ilang iba pang mga bagay. May mga litrato pa nga sa loob ng baul na ito ng kayamanan ng mga aso, mga asong pangaso. Isara na natin itong magandang baul. Ganito niya binubuksan ang ilaw sa itaas na palapag. Itong maliit na tali. Hindi na gumagana sa kasamaang palad pero nandito ang itaas. May pintuan pa nga na palabas. Wow, patayin ko muna ang ilaw ko kasi makikita tayo ng lahat. Mukhang pwede natin itong buksan. Hintayin muna nating dumaan ang sasakyan na ito at makikita mo sa maliit na balkonahe sa labas, mukhang hindi na ito nabubuksan. Pero makikita mo talaga, subukan kong ipasok ang kamera ko dito. Pwede silang tumayo dito sa labas, siguro magkape. Wow! Isara na natin ito. Tuloy pa tayo sa ating paglilibot. At narito na tayo sa una. Silid-tulugan sa itaas, may mga palawit na bubong din dito. Pero napakaganda ng kwarto na ito. May naiwan pang kuna ng sanggol dito. Ang larawan ng aso sa harapan. Kaya noong isang panahon, ang mga anak niya ay dito natutulog, maaring pati mga apo niya ay dumalaw din dito sa bahay at ginagamit niya ang kuna ng sanggol para sa kanila. Mayroon tayong drawer na nakatayo dito sa gitna ng silid na ito, isa na namang kahanga-hangang gamit. Isang sabitan ng coat. Nandito sa sulok. Ilan pang magagandang gamit. Ano to? Ito ay isang Swiss knife na naiwan pa rito. May ilang mga booklet na naiwan din. Tapos dito sa likod, may isa pa tayong kwarto. At sa tingin ko, matagal na itong hindi nagagamit. Ayos pa ang kama, napakaganda pa. Nasa unahan pa ang mga unan at may naiwan pang isang unan sa ulunan marahil mula sa isa sa mga huling taong natulog dito sa kwarto na ito. Tingnan mo itong ventilador na nakatayo dito. Talagang vintage ito. Wow! Mas gusto ko dito sa itaas kaysa sa ibaba dahil nananatiling malinis at maayos ang lugar kahit matagal nang inabandona.
May double na kwarto rin tayo, kaya posibleng marami siyang anak dito. Based sa pagbibilang ng mga kwarto, sa tingin ko ay baka 5 o 6 ang naging anak niya. Ang mga kama ay mukhang maayos, pero unti-unting nabubulok at nasisira habang tumatagal. Pero nandun pa rin lahat ng kutson, nandun pa rin ang mga kumot, at mukhang malinis pa rin ang mga frame ng kama. Nakakabiyak na ang fader sa likod. At dito naman sa sulok ng kwarto, meron na naman tayong isa pang tokador na may isang drawer sa gilid na yon. At tingnan mo dito, sa gitna ng kwarto ay nakalatag ang vacuum cleaner na ito. Parang sci-fi na pelikula talaga. Ganyan nila ginagawa noon ang mga ganyang gamit. Wow, gusto ko talaga ang disenyo ng bagay na ito, pero magiging mahirap gamitin para maglinis ng kwarto. Yung napakaliit na nguso rin sa harap. Tingnan mo kung paano ginawa ang hose na ito. Siguradong mula pa ito noong dekada 40 o dekada 50 at nandito pa rin sa kwartong ito. Wow. Mayroon din akong kakaibang makinang nakatayo rito. Sa tingin ko, ito ang ilalim ng blender. Hamilton Beach. Siguradong blender nga. Wow! Lalagyan ng ilang salamin at iba pang mga bagay doon sa ibaba. Panahon ng umalis dito. Ayokong umalis pero dumidilim na at kailangan nating pumunta sa Tennessee ngayon. Kaya oo, kailangan talagang lisanin ang mga lugar na ito. Pero masaya akong naidokumento ko sila. Ipapakita ko pa rin sa inyo ang labas nito. Buksan mo ang gilid, diretso ka na sa kotse, makikita mo dito. Kapag nag-e-explore ng abandonadong lugar, siguraduhin iwan ito sa dating kalagayan. Ganon din yon, nakasara ang pinto sa likod natin at ito rin maayos na nakasara. Makikita mo dito. Nasa likod bahay pa rin ang kanilang kampamilyang sasakyan, lubos ng tinubuan ng damo. Nandyan pa rin ang mga dahon at tuluyan ng bumagsak ang bubong sa ibabaw nito. Tingnan natin kung bukas ito. Oh, nakikita mo pa rin ang loob nito. Oh, mukhang may sofa sa loob at tumutubo na ang mga halaman sa ibabaw nun. Diyos ko, isara na natin itong magandang kotseng ito. Talagang naniniwala akong ito ay isang Buick. Nandyan pa rin ang plaka ng Alabama. Wow. Dati itong likod bahay ng pamilya. At para naman sa mismong bahay na nandito, ang ganda ng itsura. Sa dilim, gaya na nakikita mo, napakaganda ng lugar na ito. Mayroon pa silang parang duyan dito sa balkonahe sa harap, kung saan pwede silang umupo sa labas at mag-enjoy. Ito naman mga kaibigan, ang harapang tanawin ng bahay. Nilamunan ng mga halaman ang paligid. Pero napakaganda talaga ng ari-area na ito. Pwede mo na halos tawaging mansyon ito, pero hindi talaga. Bahay pa rin siya, pero pwede mo na halos tawaging mansyon. Wala na talagang natira sa harapang porch, hindi mo na nga ito makikita. Grabe. Nandun ang pintuan sa harap, ang Wild Noon. Silipin mo lang saglit dito sa side na to, at ayun yung balcony na pinakita ko sa'yo kanina doon. Wow! Hindi mo na makita yung mga haligi, wala ka nang makikita. Renyo, pwede bang makisuyo? Pakihawak muna ng camera. Kaya mga kaibigan, wow! Sa gabi, dito kami nag-explore ng matagal. Masaya akong naidokumento namin ang lugar na ito at napanood ninyo ako habang nililibot ito. Salamat!
Kaya naman, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel kung bago ka dito, at mag-iwan ng magandang komento sa comment section. May link din sa description para sa Patreon, nandyan. Pwede ninyong suportahan ang channel at matulungan kami sa pagpunta sa mga ganitong adventure. Salamat sa lahat, magkita tayo next week, panibagong epic na pag-explore. Paalam, mahal ko kayo.